Hi! Gusto ko lang mag-share sa inyo kung bakit hindi luho ang isang pag-travel at ito ay isang hindi lang basta to gastos pero it gives me a new idea, gives me inspiration, and kung gusto mong mag-grow sa buhay, it push you para mas lalo kang ganahan sa ginagawa mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit hindi gastos lang ang isang travel at isa itong investment sa sarili mo. Hi, I'm Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher at gusto kong nag-share sa inyo ng isang mga experience ko about personal finances bilang isang employee. Nitong last week lang, meron kaming seminar ng mga katrabaho ko and then bigla naming naisingit kasi katatapos ng Semana Santa. Nag-usap kami, uy, nakapagdagat ka na ba? Ganyan-ganyan. Tapos, hindi pa, dun lang ako sa bahay, ganun sabi ng isang katrabaho ko. And then, yung boss ko naman, sabi niya, uy, magsa-South Korea kami this coming month, sabi niya. So, hinahayaan ko lang kasi nagiging open-minded na rin ako sa travel. O pagta-travel, pagbabakasyon, ganyan. Dati, close-minded talaga ako. Pero hinayaan ko lang siya nagsasalita. Pati yung mind ko talagang hinayaan ko lang siyang, hindi talaga ako naging close-minded sa usapan na yon. Tapos, sabi niya, oo, yun lang. Magkakaroon talaga ako ng show money na 100,000 para makapunta kami ng abroad, sabi niya. So sabi, it gives me idea na, ganun pala pag mag-travel abroad, parang kailangan mo ng mga show money na yan, sabi ko. Kasi nitong nakaraan din, dugtong ko, no, nakaraan din, bago pa kami nag-usap-usap pag nag-seminar, nakapag-Ilocos na rin po kami, nakapunta kami sa Pagudpod, and syempre nakagastos din. Pero this time, pagta-travel ko, no, walang guilt. Yun, parang nagbigay sa akin ng idea yung sinasabi ng boss ko na paghandaan. Parang naging open-minded ako. Nitong pagpunta namin sa Pagudpod, ay marami akong natutunan. Hindi lang yung pagkagastos. Pero natutunan ko, unang-una, is para maging masaya, dapat you live on that present time. Tinuruan niya akong mag-ipon kasi ayaw kong pumunta na parang nagigilt. Kaya nga, wala akong guilt na nagpunta doon, umupo doon, kumain kung ano-ano kasi pinag-ipunan ko. Kaya sabi ko, hindi talaga siya luho. Pero meron pang binigay sa akin na mas best kaysa dun sa kain lang, bagong place sa akin. Pangalawa is, nagbigay siya ng inspiration sa akin to work harder na hindi lang ako magtatrabaho because of my needs, because also of my wants. So parang nakikita ko ngayon, kung gusto nyo makita yung future nyo na ano ba yung magiging future mo na pagkakagastusan, lumabas ka, nakita ko na parang, okay, mag-travel. So gusto ko to, pagtanda ko. So parang nagbibigay sa akin ng idea na, na-inspire ako na, uy, create more. Kasi gusto kong magkaroon ng cash flow. So nagbibigay sa akin ng idea na kung yung pera, pumapasok siya kahit na hindi ako nagtatrabaho actively, may pumapasok siya kasi nakapag-create ako ng mga passive income. So parang kung nandito lang ako sa bahay at hindi ako lumabas, para akong walang idea, hindi na nagdadrive sa akin kasi sabi ko, enough na yung work ko. Pero ngayon, nag-travel ako, it inspires me na go pa, create pa, para pagtanda ko or on my 40s, on my 50s, na gusto ko mag-travel, walang guilt at yung parang mayroong comparison na hindi lang ito na ang gagastusin ko. Gusto ko gumastos ng more kasi nai-inspire ako lalo eh. And one thing more is, ang hindi ko mabayar-bayaran doon ay yung mga decision making ko na hindi ko madesisyonan ay nakamit ako ng mga new people, nakausap ako na nagbigay sa akin ng okay, nakausap ko siya, may new perspective siya at nagbibigay sa akin ng idea na ngayon na ito ang tatahakin ko, itong dedesisyonan ko at parang okay, ituloy ko yung idea na to, ituloy ko ang plano na to, and isa pa is natutunan ko na mas magkaroon pa ng financial, yung pagpaplano financial, na mas lalong pag-iigihan ko pa na hindi lang ako mag-i-stop ng ganito, hanggang dito na lang. Kasi nakalabas ka, nakapag-try ka ng mga bago eh. Kahit na parang feeling ko na bago ako pumunta sa Ilocos, feeling ko na I always fail sa ginagawa ko, hindi naman nag-work out, hindi
hindi effective yung ginagawa ko, parang sabi ko, oh, okay lang na magkamali ng magkamali. Kasi kung yung pagkakamali ko na ginagawa ko toward my goal na gusto ko itong buhay na to pagdating ng araw, go kasi gawa lang ako ng gawa because nakikita ko hindi yung pagod ko, hindi yung failure ko eh. Yung nakikita ko yung gusto ko on the future. So yun parang nagkaroon ako ng inspiration. Nagiging luho lang kasi siya kung unang-una hindi mo pinag-ipunan. Nagiging luho siya kung ginamit mo yung ipon mo for your emergency fund at pagbalik mo is wala ka nang makain. And nagiging luho siya kung inutang mo yung pang-travel mo. Naniniwala kasi ako na ang isang travel or mag-travel ay isa siyang hindi siya luho, hindi na siya gastos, kundi isa siyang investment sa sarili. Kung ang pagta-travel ay nagbibigay sa'yo ng fire to push you to work more and get your goal, is isa sa akin siya na isang opportunity na hindi mo siya nakukuha dun sa habitual mong ginagawa araw-araw o yung routine mo na trabaho. Nagiging kalaban kasi natin dito ay, wag na akong lumabas, wag na akong mag-travel kasi gastos lang. Mas may kailangan ng family ko, mas kailangan nila ng savings, mas kailangan nila ng panggastos araw-araw, pero mas mahalaga yung lessons na nakukuha mo paglabas, yung meeting new people, to inspire you to do more. Kasi minsan nababurn out tayo eh. Pero pag nag-travel ka, i-stop mo yung ginagawa mo, pagbalik mo, you have a new perspective, new person, new fire para it drives you to work more and to push more. Traveling is not just seeing new places, but seeing the world in a whole new way. So, if may natutunan po kayo sa video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. God bless po.